Gusto niyo bang makarinig ng nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inspire, nakakaiyak? Dear DJ Hugotera, magandang araw po sa inyo. Ganon din po sa inyong mga tagapakinig. Lalong-lalo na sa inyong mga nanonood. Ulitin natin. Eto na naman tayo sa paninimula. Dear DJ Hugotera, magandang araw po sa inyo. Ganon din po sa inyong mga tagapakinig at manonood. Lalong-lalo na po sa mga taong nakikinig sa radyo. Ako nga po pala si Shanea, isa sa iyong masugid na tagapakinig. Isa pa lamang po akong Masscom student dito sa Makati. DJ Hugotera, wala pa po akong love story na maiibahagi. Pero nais ko po nga magbahagi ng aking kwento tungkol sa aking pamilya. DJ Hugotera, 3 po kaming magkakapatid. May ate po ako na isang accountant na at ang kuya ko naman ay isa ng architect. Noong mga bata pa lamang po kami ay super close po naming magkakapatid. Pero walang permanente sa mundo. Lahat ay nagbago. Lalo na nung nagsimula akong pumasok sa paaralan. Sikat kasi at kilala sa paaralan ang aking mga ate at kuya dahil sa aking katalinuhan. Subalit ako ay hindi ganong kahusay kagaya nila. Ma, may invitation po ako para sa inyo. Sasabitan po ako dahil 3rd honor po ako bukas. Ha? 3rd honor ka lang, anak? Bakit naman 3rd lang? Ang mga ate at kuya mo laging 1st honor tapos ikaw 3rd lang. Ayokong pumunta dyan. Wala akong anak na bobo. Pero ma, wala po akong makakasama bukas. Ay, bahala ka. Busy ako bukas. Tanungin mo na lang ang papa mo kung kaya niyang pumunta. Sige po. Papa, pwede niyo po ba akong samahan bukas? Ano ba yan, anak? Para saan ba yan? Awarding ceremony po namin bukas. Aba, ang galing naman. Kumusta? 1st honor ka din ba, anak? Po, hindi po eh. 3rd lang po ako. 3rd place? Akala ko pa naman 1st place ka. May trabaho ako bukas. Saka na ako pupunta sa ganyan pag 1st place ka na. Pero, Papa, kailangan ko po ng kasama. Hindi din po sasama si Mama eh. Hindi ko na problema yon. Sana naisip mo yan bago ka nagpatalo sa mga kaklase mo. Pa, yun lang po yung nakayanan ko eh. Sorry po. DJ Hugotera, pumunta ako sa school ng mag-isa. Walang sumama sa akin. Kaya naman ako ay umakyat sa stage na walang kasama na magulang. Kaya naman teacher ko ang nagsabit sa akin ng medalya. Oh, Shanea, nasaan ang mga magulang mo? Ma'am, hindi po kasi sila makakapunta. Busy daw po kasi sila sa trabaho. Naku, malapit ka nang tawagin eh. Ma'am, pwede po bang kayo na lang ang magsabit ng medalya sa akin sa stage mamaya? Sige anak, halika. Bakit ba naman kasi hindi pumunta yung mga magulang mo? Hindi daw po kasi ako first.
Ano? DJ Hugotera. Buti na lamang at handa akong samahan ng teacher ko nun sa stage. Maraming beses pa itong nangyari at nasanay na din ako. Minsan pa nga ay mga magulang na mga kaklase ko pa ang sumasama sa akin sa stage. At mas proud pa sila sa akin. Kaya naman, nagsumikap akong mag-aral. Pinagbutihan ko ang pag-aaral ko para maging first honor ako. Uy, Shane! Tumo si Shanae, oh. Andun, nag-aaral na naman. Oo nga, sis. Tara, lapitan natin. Eka, iyain ko tong gumimik. Tumo, tingnan mo, tatanggi yan. Dahil mag-aaral na naman. Oo nga, pinipilit ba na maging first honor? Eh di naman kayang talunin si Leslie. Kaya nga sis, teka, lapitan natin. Uy, Shanae. Oy, Shanae. Uy, kumusta? Okay naman. Yayayain ka lang sana namin gumimik mamaya. Ayoko, girls. Kailangan ko mag-advance study. Advanced study na naman. Lagi na lang yan ang dahilan mo sa amin. Eh alam mo namang kahit na anong gawin mo, di mo kayang talunin si Leslie. Napakatalino nun eh. Oo nga girls. Tanggapin mo na lang kasi natalunan ka pagdating sa academics. Hay, nako. Kung wala rin kayong magandang sasabihin, buti pa umalis na lang kayo. Nag-aaral ako at papatunayan kong kakayanin ko. Hay, bahala ka nga. DJ Hugotera. Maging ang mga kaibigan ko ay pinagtatawanan na ako sa pag-aaral ko. Pero nagpatuloy pa din ako kasi gusto kong pag gumraduate ako ay valedictorian ako. Anak, kumusta ang pag-aaral mo? Okay naman po, Papa. Aba, magiging valedictorian ka na ba? Sana po, Papa. Siguraduhin mo anak ha. Gusto ko, pag gumraduate ka, valedictorian ka. Siya nga pala, dadating ang mga tiyahin mo. Tawagin mo mga ate at kuya mo. Ikaw, dun ka muna sa kwarto. Pakitago na lang din muna ng mga medals mo. Ayoko ng bronze at silver lang. Nakakahiya sa mga tiyahin mo. Mag-aral ka na lang muna doon. Opo, Papa. Ba't ganun? Kailangan ko pang itago itong aking mga medal. Lagi na lang silang unfair kung tamrato. Pag-aral na nga lang. Bakit ba kasi ang bobo-bobo ko? Bakit ba kasi hindi ako naging kasing galing ni na ate? Sila na lang sila. Tapos ako, lagi na lang tinatago. Ay nako. DJ Hugotera. Ganun po ang laging setup namin tuwing magkakaroon kami ng mga bisita. At ang sinasabi na lang nila sa mga bisita sa tuwing hinahanap nila ako ay nag-aaral ako sa kwarto. Hinayaan ko na lang dahil hindi nila ako kayang ipagmalaki. Oy, Shanae, tulala ka yata. Ha? Anong tulala ka dyan? Kita mo nag-aaral ako. Tingnan mo nga ang sarili mo. Nakatitig ka lang naman sa aklat pero rutang ka. Okay ka lang ba? Ay, Ang magulang mo na naman no. oo eh. Ang hirap nilang i-please. Hindi ko na alam kung paano ko sila pakikitunguhan.
Lagi na lang si ate, si kuya. Si ate, si kuya ang magaling sa kanila. Sa bagay, ang bobo-bobo ko nga naman. Ano ba naman ako? Second placer lang lagi. Napakabobo ko. Samantalang yung mga ate ko, lagi silang valedictorian. Lagi silang first. Nakikipagsabayan naman ako eh. Pinipilit ko naman na makipagsabayan pero hindi talaga kaya ng utak ko. Alam mo yun, parang walang kwenta ako sa pamilya namin. Parang hindi nila ako anak kong ituring. Lagi nang si ganto, gayanin mo si ganito, laging gayanin mo si ganyan. Hindi naman ako makasabay. 'Di ba? Ang hirap-hirap. Yung tipong ginagawa mo naman lahat. Yung best mo. Tapos, hindi nila makita yung kung paano mo ginagawa yung mga ganung bagay. Kasi, laging sinasabi nila, gayanin mo si ate mo. Eh, hindi nga ako sila. Hindi ako makasabay. Alam mo yung pagod na ako. Hirap na ako. Na kesyo, pagdadating yung mga tiyahin ko, kailangan kong itago yung mga awards ko. Kasi bronze lang daw at silver. Diba? Alam mo, parang ang hirap. Kasi you did your best. Pero wala pa rin sa kanila. Hindi ka pa rin nakikita nila. Parang pag umuwi ako sa bahay, masasaya sila. Ako, hindi nila makita. Hindi man lang nila ako makumusta. Diba? Ang bobo-bobo ko. Sana sa ibang pamilya na lang ako, no? Yung itatrato ako na pantay. Yung hindi ikinukumpara kung kanino man. Hoy, anong bobo? Paano pa kaya kami? Wala nga kami sa honors eh. Alam mo, Shanea, hindi ka bobo. Hindi lang talaga sila makontento sa kung anong kaya mo. Yun na nga eh. Sa ito lang yung kaya ko. Puro na lang si ate at si kuya. Si ate at si kuya yung magaling. Paano naman ako? Paano naman ako na ginagawa ko yung best ko? Gusto kitang tulungan. Halika, sama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Doon tayo sa library. Mag-aaral tayo. Ipapakita natin sa magulang mo na kaya mo, na magiging valedictorian ka din. Sige ba? Tara. Thank you ah. Sorry, nalobat lang talaga yung phone ko. Okay lang yun. DJ Hugotera. Si Bricks ang naging sandigan ko. At kasama ko sa pag-aaral. Siya ang palaging nagpapalakas ng loob ko sa tuwing nanghihina ako. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko. Ma! Pa! May invitation na po kami para sa graduation. Aba anak, patingin nga.
Aba, congratulations anak. Ikaw ang valedictorian. Matutuwa ang papa mo nito. Kanyang ama, punta ka dito. May good news si Shania. Ano ba yun? Eto oh, valedictorian siya. Congratulations anak. Sabi na nga ba't, anak ka talaga namin ng tatay mo. Ng nanay mo. Dahil matalino ka din kagaya namin. Gaya ng mga ate mo. At kuya mo. Kailan ba ang graduation mo? Sa June 8 po, Papa. Ha? Naku, pupunta kami ng Cebu sa araw na yon dahil may bibisitahin kaming site. Sayang naman at hindi ko mapupuntahan yon. Siguro ang mama mo masasamahan ka. Aba, syempre naman. Basta ba walang ibang kailangang puntahan sa araw na yon, bakit hindi? Talaga po? Oo naman. DJ Hugotera. Napakasaya ko nung mga araw na yon. Kasi sa wakas, ay nagbunga din ang aking pinaghirapan. At laki din ang pasasalamat ko nung time na yun kay Bricks. Dahil andyan siya sa tabi ko noon para suportahan ako. At hindi ko naman maiipagkaila na nahulog ang loob ko sa kanya noong mga panahon na yon. Kaya naman tinawagan ko agad siya nung gabing yon. Hello? Oh, Shania. Gabi na. Uy, Bricks, I made it! I made it! Nagawa ko! Valedictorian ako! At sasamahan ako ni na mama at sa graduation ko. Wow, congrats. I'm so proud of you. At napakasaya ko para sa'yo. Alam mo, dahil to sa'yo. Thank you! Super duper thank you talaga. May surprise ako sa'yo ha. Lalo na sa graduation ko. Promise, be ready. Wow, graduation mo yun pero ako ang may surprise? Basta, be ready. DJ Hugotera, dumating ang araw ng graduation ko. Ma, asan ka na ba? Malapit nang magsimula, sagutin niyo naman ang tawag ko. Hello anak, bakit? Ma, asan na kayo? Bakit wala pa kayo? Graduation ko na. Ha? Ngayon ba yun? Naku, nakalimutan ko anak. Hindi ako nakapag-file ng leave kaya hindi ako makaka-absent ngayon. Mama naman. Mama, bakit naman ganito? Sabi mo, di ba? Shania, kaya mo na yan. Dati naman hindi kami uma-attend din ah. I'm proud of you anak. Congratulations. Babay na at may trabaho na ako. Grabe naman si na mama. Talagang pinabayaan ako. Nakakainis. Kala ko ba, pupunta siya ngayong graduation ko. Valedictorian na ako. Tapos hindi pa rin pala. Di pa rin pala nila ako pupuntahan. Yung ginawa ko na yung best ko. Yung ginawa ko na yung lahat-lahat. Para lang makapunta sila para may pagmalaki din nila ako. Tapos, nung valedictorian na ako, wala man lang sila.
Anak ba talaga nila ako? DJ Hugotera. Hindi nga po ako sinipot ng aking mama sa aking graduation. Kaya naman, nakiusap na lang ako sa magulang ng kaklase ko para may magsabit sa akin ng aking mga medalya. Napakasakit na hindi man lang ako sinipot ni isa sa mga magulang ko sa aking graduation. Kaya naman ang araw na yon ay hindi ako umuwi sa bahay namin kundi nagpakalasing ako sa bar. Ay, tara, inom tayo. Shania, ano ka ba? Lasing ka na. Hindi ka naman sanay sa mga alak na yan eh. Hindi pa ako lasing. Roy, siguro tawagan na lang natin si Bricks. Susunod yan dun. Sige, sige. Hello? Hello, Bricks. Si Bea to. Pasensya ka na ha. Si Shania kasi andito sa bar. Nakita namin sobrang lasing na. Hindi naman namin na mapapatigil. Baka naman mapupuntahan mo kami dito. Ha? Sige, sige. Chat mo sa akin ang address. Sige. Sige, ingat ka ha. Ay, sis. Ang pogi ng paparating oh. Ay, buti na lang dumating na agad siya. Ano bang nangyari? Nakita na lang namin siya sa bar na sobrang lasing eh. Naku naman. Sige, may taxi na dun sa labas. Ako nang bahala sa kanya. Salamat ha. Ay, ano ba yan, Shania? Bakit ka ba naglasing? Ihahatid na kita sa inyo ha. Ayokong umuwi. Ayoko sa kanila. Mga bisit sila. Lahat naman ginawa ko, diba? Bricks, alam mo yun? Lahat ginawa ko para maging valedictorian ako. Nagsikap ako para maging proud din sila sa akin. Ay, ano ba yan, Shania? Bakit ka ba naglasing? Hahatid na kita sa inyo ha. Ayokong umuwi. Ayoko na sa kanila. Mga buwisit sila. Lahat naman ginawa ko, diba? Bricks, alam mo yun. Lahat ginawa ko para sa kanila. Nagsikap ako para maging proud din sila sa akin. Halos di na nga ako makipag-usap sa iba para maging valedictorian, pero wala pa din. Hindi pa din ako mahalaga sa kanila. Ano pa bang kulang? Aral na ako ng aral. Halos mabaliw na ako. Ginawa mo naman yung lahat eh. Yun na nga eh. Ginawa ko naman yung lahat. Pero, bakit ganito? Bakit hindi ko maramdaman na mahalaga ako para sa kanila? Hindi ko maramdaman na ako'y na anak nila. Ano bang mali sa akin? Ano bang kulang? Pag sina ate, andun ka agad sila. Ultimong mga nila, nandun agad sila. Samantalang ako,
Sa bagay, bobo lang naman ako sa kanila eh. Ako yung pinaka-black sheep sa kanila. Ayoko na. Nahihiyak ako sa'yo eh. Ginawa mo na naman yung lahat eh. Pero, hindi ka mapansin na tito at tita. Kumbaga, nag-aaral ka. Nagpupuyat ka sa pag-aaral. Pero, sabi mo sa akin na pupunta yung mga magulang ng graduation. Inintay ko pero hindi man lang dumating. Yun na nga eh. Yung lahat, parang binabago nila ako. Kasi sa totoo lang, kailangan ko daw maging katulad si ate. Kailangan daw akong katulad ni kuya. Kailangan daw matalino ako. Sinubukan ko naman eh. Sinibukan ko yung lahat. Pero, nung oras na yon, sinabi niya na pupunta siya. Sabi ni Papa dati, na kapag naging first honor ako at naging valedictorian ako, pupunta siya sa graduation ko. Kaya higit kong mas ginalingan. Wala na bang alak? Wala na bang alak? Tama na yung alak. Gusto ko pa kasi ng alak eh. Gusto ko pa ng alak. Sa palagay mo ba, magiging sagot yan? Wala na din naman akong pakialam eh. Kasi buong buhay ko nang sinasabi sa kanila, buong buhay ko nang ipinapakita sa kanila kung ano ako at sino ako. Buong buhay na akong nakikinig sa kanila. Buong buhay na ako na laging sunod-sunuran sa kanila. Tapos wala din naman akong kwenta. Isa pa rin akong bobo sa paningin nila. Ano? Ang hirap. Saan kita iuwi niyan? Sa boarding house ko na lang muna kaya kita iuwi. Oo. Doon muna ako. Doon muna ako sa boarding house mo. Buti ka pa. Pinapahalagahan ako. Inuunawa. Iniintindi. Buti ka pa. Ginagawa mong lahat para sa akin. Ikaw yung nag-cheer na hindi ko naranasan sa mga magulang ko. Ni simpleng hi, Shania. Anak, kumain ka na. Lagi nilang sinasabi, sulong sa kwarto, mag-aral ka. Sulong sa kwarto. Basahin mo yung libro. Para naman may matutunan ka. Para naman kagaya ka ng mga ate mo. Dun ka. Ganun lahat. Nung parang pag nakikita nila ako, parang bubong-bubo sila sa akin. Parang kapag nakikita nila ako, parang may mali akong gagawin. Alam mo yun, pinapanalangin ko na sana hindi na lang sila yung naging magulang ko. Na sana hindi ganito yung nararamdaman ko. I want to be a normal person, but I can't. Kasi lahat na lang sila.
Ay na, para sa kapakanan ko. O sa kapakanan nila. Pag ganito naman kapakanan ng truck na buhay na to, oh. May alam naman ako eh. Pero hindi ko lang talaga kaya makipagsabayan. Yung palaging kunting gaslaw ko lang, kunting galaw ko lang mali. Mali na naman lahat para sa kanila. Kala ko sila yung kalampi ko. Akala ko sila yung mga taong mag-cheer sa akin. Sila pala yung magbibigay ng sakit dito. Diba? Yung naging valedictorian na ako. Pero parang wala pa rin sa kanila. DJ Hugotera, sa sobrang kalasingan ko, ay hindi ko na kinaya ang umuwi. Kaya naman, inalalayan ako ni Bricks. Buti na lang at lagi siyang nandyan para sa akin. Ay, ang bigat naman ng babaeng to. Diet ka na kaya? Maganda naman ako. Oo na, maganda ka na. Sabi na nga ba eh, nagagandahan ka sa akin. Maganda ka naman talaga. Guys, this is Sin. It's rated SPG. Striktong patnubay at kabay ng magulang ang kailangan. Maaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, na hindi angkop sa mga batang nakikinig at nanonood. Uy, Bricks. Mahal mo ba ako? Oo, mahal kita. Pwede bang... Ano? Wala. Bakit mo ako kinis? Sorry kung nakis kita. Sige ba nga? Teka, Bricks. Okay lang ba sa'yo? Ang alin? Na may mangyari sa ating dalawa? Bahala na. Wala na din naman ako sa kanilang kwenta. Sige na, gawin mo na yung gusto mong gawin. Ang sarap mo. Gusto ko na to, ha? Sarap.
Sige pa. Teka, ano yun? Wala. Huwag mong pansinin. Last na. DJ Hugotera, may nangyari nga po sa aming dalawa nung gabing iyon. Kinabukasan naman ay nagkaaminan na din kami na matagal na din naming mahal ang isa't isa. Pero dahil nga sa focus ako sa aking pag-aaral, ay hindi ko pa pinagtuunan ng pansin. Kaya naman, nung araw na yun din ay naging mag-boyfriend at girlfriend kaming dalawa. Matapos nga ng araw na yon ay umuwi na din ako sa bahay. Saan ka galing? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Wala na po kayong pakialam doon. Ano? Nananagot ka na? Nananagot ka na ng ganyan ha? Naging valedictorian ka lang, ganyan ka na, umasta. Saan ka nga natulog kagabi? Sa jowa ko ma. Doon ako natulog at nagstay magdamag. Ano? May boyfriend ka na? Kabata-bata mo pa nagbo-boyfriend ka na? Wala na kayong pakialam dun, ma. Anong walang pakialam siya, Nea? Umayos ka talaga. Eh, wala naman talaga kayong pakialam sa akin, di ba? Di ba? Wala naman kayong pakialam sa akin. Shania! Umayos ka, ha? Hindi ka namin pinalaking ganyan. Ha? Ano sabi mo pa? Hindi niyo ako pinalaking ganito? Bakit pa? Totoo naman, di ba? Wala kayong pakialam sa akin, di ba? Di ba? Kesyo third, second o first place man ako. Baliwala ako sa inyo. Kasi si ate at kuya lang naman ang magaling sa inyo, di ba? Sila lang naman talaga tinuturing yung anak. Kasi ang tingin niyo sa akin, bobo. Hindi niyo naman yata talaga ako tunay na anak, kaya ganyan kayo sa akin. Ano? Aray! Ano ma? Sige lang, sampalin niyo ako. Totoo naman yung sinasabi ko, di ba? Totoo naman yung sinasabi ko. Na wala naman kayong pakialam sa akin. Na lagi niyo akong kinukumpara kina kuya at kay ate. Na para bang hindi niyo ako anak. Ginawa ko naman yung best ko, ma. Ginawa ko yung best ko para ipakita sa inyo na meron din akong angking talino. Pero wala. Wala kayong pakialam sa akin. Sabi niyo papuntahan niyo ako ng graduation ko. Sabi niyo kayo magsasabit ng medal ko. Nasaan kayo? Nandun sa trabaho. Shania, aba talagang ikisimusobra ng bata ka, ha? Napakarte mo na nga, daming-dami mo ng drama. Yan, drama. Pag kay ate, kay kuya, sige bunso, pupunta ako. Sige utay, pupunta ako. Pag sa akin, wala. Walang ina, walang ama. Ano? Palalayasin niyo ako? Palalayasin niyo ako?
Ikaw na bata ka, kailan ka pa natututong sumagot agad dyan? Bakit pa? Tunay naman yung sinasabi ko, ha? Tunay naman yung sinasabi ko. Kasi si ate lang naman at si kuya yung magaling sa inyo. Ako hindi ko narinig na sabihin mo na I'm proud of you. Hindi ko narinig na sabihin mo ako na anak, ang galing-galing mo. Ang lagi kong naririnig, gayanin mo ang ate mo, gayanin mo yung kuya mo. Ma! May sarili din naman ako. Lagi na lang ako kinukumpara. Kesyo magaling pa yung anak ng kumare mo. Kasi lagi akong talunan. Lagi akong talunan sa inyo. Lagi niyo sinasabi na nun ka lang sa kwarto, mag-aral, magbasa ng libro, baka sakaling tatalino ako. Na hindi niyo ma-appreciate kung ano yung ginagawa ko. Hindi niyo makita yung kahalagahan ko. Hindi niyo makita kung ano at sino ako. Hindi! Kasi kay ate at kay kuya lang kayo nakatuon. Ako nakakalimutan yung meron pang ako. Nakakalimutan niyo pag nandito pa ako. Nakakalimutan yung may anak pa rin kayong tulad ko. Kasi bobo ako. Kasi hindi ako kasing talino ni ate. Kasi hindi ako kasing talino ni kuya. Kaya ganyan lang ako. Tunay naman na hindi mo pinagsisikapan ang pag-aaral mo. Ginagawa namin ang lahat para sa'yo. Ginagawa ba pa? Ginagawa ko na din naman yung lahat pa. Ginagawa kong lahat. Para lang magustuhan niyo ako. Para lang maging katulad ako ni kuya. Pero isang pagkakamali ko. Lagi niyo sinasabi na bobo-bobo ko. Lagi niyo sinasabi na hindi ako kagaya ng kapatid ko. Lagi niyo sinasabi na maganda si ate. Magaling si kuya. Palakaibigan si ate. Madaming barkada si kuya. Si kuya pwedeng lumabas sa bahay. Si ate pwedeng mag-shopping. Tapos ako, nandun sa kwarto, puro libro yung kaharap. Para lang makipagsabayan sa kanila. Para lang maging tanggap ninyo ako. Para may pagbubalaki niyo ako sa aking mga tiyahin. Para hindi mawala yung medal ko. Ayaw niyo ng bronze. Ayaw niyo ng silver. Natututo ka na sumagot, ah. Shania, lumayas ka na sa pamabahay na to kung kaya mo na talaga. Oo. Lalayas na ako. Lalayas na ako sa pambahay na to. Doon sa taong tanggap ako. Doon ako sa taong hindi ako ikukumpara sa mga kapatid ko. Hindi doon sa taong hindi makita
kaya ko. Lalayas na ako dito. Ayoko na. Mas magaling pa yung ibang tao na uunawaan ako. Mas magaling pa yung ibang tao laging nandiyan sa tabi ko. Mas magaling pa yung ibang tao na kapag aakit ako ng stage, proud sa akin. Ikaw na magulang ko. Ikaw na ama ko. Wala. Ang malaga lang sa inyo, yung pera nyo at yung kapatid ko. Yun lang naman yung mahalaga sa inyo, di ba? Hindi niyo alam na nasasaktan na ako. Na ilang beses ko sinasabi na kailangan ko mag-aral para maging proud si Mama. Kailangan ko mag-aral kasi magiging proud sa akin si Papa para naman may pagmalaki din nila ako. Pero nung nandito na ako sa sitwasyon na to, na valedictorian na ako, wala pa rin kayo. Akala ko magbabago na yung lahat. Akala ko magiging proud na kayo sa akin, hindi pa rin pala. Hindi pa rin pala kayo magiging proud sa akin. Ayoko na. DJ Hugotera. Nagpatuloy ako ng aking pag-aaral. Dahil nga, sa valedictorian ako ay naging madali sa akin ang maghanap ng scholarship. Nagdublikayo din ako para mapapag-aral ko ang sarili ko. Naging kaagapay ko si Bricks sa pagkamit ng pangarap ko at hindi naman ako nabigo. Dahil gumraduate ako ng cum laude. Ay, kailangan ko ipakita sa kanila na kaya kong lahat to. Kailangan ko ipakita sa kanila na mali sila ng inaakala. Hindi porket napalayas nila ako, ay magtatapos na yung pangarap ko. Ipapakita ko sa kanila mismo na itong anak nilang sinayang, itong anak na pinagtabuyan nila, ay kakayanin ng lahat ng hamon. Ipapakita ko sa kanila na kaya ko. Oh, yan love. Kayang-kaya mo yan. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako sa likod mo. Nandito lang ako palagi para sa'yo, love. Kamitin mo yung pangarap mo. Ipakita mo sa kanila na hindi porket nawala ka sa poder nila, ihihinto ka. Oh, love. Maraming salamat, ha. Maraming salamat sa laging pag-agapay sa akin at paggabay. Kung hindi dahil mo, hindi ko alam, love, kung saan ako pupulutin. Mahal na mahal kita, love. At alam ko talaga na nakikita ko sa iyo yung potential. Thank you so much, love. DJ Hugotera, naging isang ganap na engineer na ako. Nakaya ko. Laking tuwa ko kahit walang tulong akong nakuha sa magulang ko ay naipakita ko sa kanila na kaya ko.
Samantalang si Bricks naman DJ ay talagang pinatunayan niya sa akin na kaya ko at lagi siyang nakagabay sa akin at nag-cheer. Lalong-lalo na kapag sobrang down na down ako. Minsan nga po, naranasan ko dati ang sobrang anxiety at matinding depresyon. Subalit si Bricks ang nagpatahan sa akin at nagpakalma. Di ko na yata kaya. Susuko na yata ako. Ang daming bayarin sa school. Kamusta na kaya sina mama? Kamusta na kaya sina papa? Sa bagay, wala naman silang pakialam sa akin. Hindi nga ako naaalala na yung mga kapatid eh. Sino ba naman ako? Isa lang naman ako dakilang bobo. Pero bakit hindi ko ngayon magets to? Hirap na ako. Hindi ko na kaya. Ayoko nang mabuhay. Lagi na lang ako yung ganito. Love? Okay ka lang ba? Hindi eh. Hindi ako ayos. Pagod na ako. Pagod na ako sa trabaho. Pagod na ako sa pagpasok sa school. Pagod na sa lahat. Nako ba? Makakayanan mo yan. Diba ipapakita mo sa kanila na kaya mo? Ipapakita mo sa kanila na hindi ka hanggang dyan lang? Oo, love. Thank you, ha. DJ Hugotera. Naisip ko na siya talaga ang lalaki na para sa akin. Hindi na din ako bumalik noon at nagpakita sa aking mga magulang. Pero sa oras na magkita kami, alam kong may maipagmalaki na ako sa kanila. Hanggang isang araw, habang nagkukwentuhan kami, ay nag-propose sa akin si Bricks at agad ko namang sinagot ng yes dahil siya na talaga ang gusto kong makasama. Siya yung taong nakasama ko simula nung pinagtabuyan ako ng mga magulang ko. Love? Ano yun, love? Bangon ka na dyan. Love, ayoko pa. Wala naman tayong pasok eh. Tsaka, tapos na naman ako. Wala din naman akong pasok sa trabaho. Love, sige na. Ayoko nga, love. Ayaw mo ha? Eto, gusto mo? Gusto mo pala ha? Love. Ano, binibitin mo naman ako eh. Love. Gusto ko pagkasal na tayo. Isa lang? Naku. Love. Ayaw mo ba talaga? Gusto mo talaga to, no? Oo.
Guys, kailangan kong konti lang ang ungol kasi mababan ako. Last na account ko na to. Kaya naghahanap po ako ng mga ganitong ungol. Pasensya na hindi ko po dadamihan. Sino bang kausap mo dun, love? Wala. Baka lang may nakikinig eh. Huwag mo na silang pansinin. Ako na lang muna yung asikasuhin mo. Akala ko ba ayaw mo? Tatangi ba naman ako dito? Sige na, ituloy mo na. Pasok ko na tulad ha. Aray. Napagod ako dun, love ah. Ako nga din, love. Pero, love, will you marry me? Oo naman, love. Ikaw yung sumama sa akin. Ikaw yung laging nandyan sa akin. Siyempre, alangan naman magpakipot pa ako. Ikaw na lang. Wait. DJ Hugotera. Samantalang sa bahay naman namin ay naalala ng mga kapatid ko. Ako. Nag-alala kung ano na ang nangyayari sa akin. Samantalang ang aking ina at ama ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Kumusta na kaya si Bunso? Ang tagal na din nating di nakakasama. Bakit kasi ang unfair ng magulang natin? Kaya nga eh. Kumusta na kaya siya? Sana ayos naman siya. Bakit kasi kailangang ikumpara ni na mama sa atin si Bunso? Kita naman natin na ginagawa niya ang best niya pero sa magulang natin kulang pa rin. Kung ako nasa sitwasyon ni Bunso, baka hindi ko kaya. Kaya nga eh. Hindi naman kasalanan ng kapatid natin kung ganun lang talaga ang kaya niya. Sinusubukan niya namang makipagsabayan kaya nga nakuha niya ang valedictorian. Hindi naman siya bobo. Talaga lang hindi makontento si na mama kung ano ang kaya niya. Hindi marunong magmahal ng patas. DJ Hugotera. Hindi ko alam nun na iniisip pala ako ng mga kapatid ko. Sa sobra kong pag-iisip ng problema ko, ay hindi ko na alam na nakago na pala yung stoplight, ay dire-diretso pa rin ako sa sobrang tulala. At di ko nakita ang rumaragasang sasakyan. At nabundol ako. Nagising na lang ako na nasa ospital ako at umiiyak si Bricks. Hello?
Mister, ikaw ba ang kasintahan nitong babaeng nabundol dito? Teka, sino po ba to? Sir, puntahan niyo po sa ospital yung kasintahan niyo. Feeling ko kasintahan kayo nun. Kasi kayo ang naka-wallpaper. Sir, pasensya na, pinakalman ko yung phone niya. Puntahan niyo na lang po siya sa ospital na isesend ko sa inyo. Bakit? Ano po bang nangyari? Sir, doon nyo na lamang po alamin. Sige po, pupuntahan ko na po kaagad. Hintay-hintayin nyo na lang po ako ha. Sige, sir. Love? Love? Dok, ano po bang nangyari? Iho, nabundol yung kasintahan mo. Sa ngayon, wala pa siyang malay. Iniintay namin kanina pa na magkaroon ng malay hindi pa rin nagkakaroon. Teka. Ano po? Oo, tulala daw kasing naglalakad yung kasintahan mo, tila may problemang iniisip. Hindi niya nakita na nakastop yung nasa pedestrian lane. Dire-diretso siya. Ay may rumaragasang sasakyan ay nabundol. Ang napatama ay ulo. Ganun po ba? Kamusta na po siya, Dok? Sa ngayon, iho, iniintay lang namin ang paggising niya. DJ Hugotera. Nakita ko nga na umiiyak si Briggs. Pero nawalan ulit ako ng ulirat. Kaya na naman sa sobrang pag-aalala sa akin ng aking fiancé, ay tinawagan niya ang aking magulang dahil ako ay nag-aagaw buhay daw nun. Siguro, kailangan ko ng sabihin sa mga magulang ni Mahal yung nangyari. Tawagan ko nga sila. Sino ba itong tawag na ng tawag na to? Teka, hindi ba dito yung kasintahan ng aking anak? Kamusta na nga kaya yung batang iyon? Hello, iho. Hello po, ma'am. Oh, bakit ka napatawag? Hinahanap mo ba yung swell kong anak? Hindi po. Sa katunayan, ang inyo pong anak ay nasa ospital. Nag-aagaw buhay po. Ano? Anong nangyari sa kanya? Nabunggo po siya ng sasakyan. Kasalanan mo na naman yan. Ano pong kasalanan ko? Bakit ba siya nabunggo? Tatanga-tanga na naman yan. Magulang ba talaga kayo niya? Hindi niyo ba talaga siya mahal? Kasi ma'am, mahal na mahal kayo ng anak niyo. Anong mahal? Iniwan niya nga kami. Sino ba yung kausap mo? Yung kasintahan ba ng anak natin? Oo, nabunggo daw yung anak mo. Ano? Bakit hindi pa natin puntahan?
Sige na nga, punta na nga tayo doon. Ma'am, maraming salamat po sa pagpunta. Ano bang nangyari diyan? Sinabi ko na po sa inyo kanina kung anong dahilan. Pero ma'am, bakit po ba hindi kayo pantay kung tumingin sa inyong anak? Ano po bang mali na nagawa ni Shania sa inyo? Ano po? Kasi pagod na po yung anak nyo. Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Mahal na mahal kayo ng anak ninyo. Lahat ginawa niya para lang maging proud kayo sa kanya. Pero hindi niyo pa rin sila makita. Ano po ba? Lagi niya sinasabi na kumusta na kaya si na mama. Siguro si Papa nasa abroad na naman. Lagi po kayong sinasabi sa akin. Tapos kayo hindi nyo mapahalagahan yung anak ninyo? Anong klaseng ina kayo? Anong klaseng magulang kayo? Hay bata, huwag mong kinukwestiyon yung pagkamagulang namin sa anak namin. Nagpakamagulang po ba kayo? Nagpakamagulang po ba kayo sa kanya? Oh! Talaga po ba? Oo. Nagpakamagulang kami sa kanya. Subalit, wala eh. Sumagot-sagot pa siya. Ma'am, siguro naman hindi gustong sumagot ng anak nyo. Kaso, siguro dala sa pagod, galit. Kasi hindi nyo makita yung halaga niya. Ma'am, maging patas naman kayo. Anak nyo pa din siya. Patawarin niyo ako. Patawad. Hindi ho kayo dapat sa akin humihingi ng tawad, kundi sa anak nyo. Sige. DJ Hugotera, nagising ako na umiiyak ang mga magulang ko at humihingi ng tawad sa akin. Inalagaan ako at pinakita nila na totoong nagsisisi. At syempre, tao lang ako. Pinatawad ko sila. At panimula nun ay naging maayos na at magkakasama na kami. Si Bricks at ako ay inaayos na ang mga papel sa nalalapit naming pagpapakasal. DJ, dito ko na po tatapusin ang aking liham. Maraming salamat po sa inyong programa. More power and God bless. Lubos na gumagalang, Shania.